Amen. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Thank you, Lord. Magdasal po tayo mga kapatid. Let us pray before we listen to His Word. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos Ama. Maraming salamat po, Lord, sa presensya niyo, Lord. Salamat po sa araw na to na kami nagpupuri sa iyo bilang isang pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan niyo, Lord, sa bawat isa. Sa buhay ng bawat isa, Lord, and salamat sa kabutihan niyo rin sa buhay ni Ate Rose, Lord. Tunay na napakadakila mo at napakabuti niyo po, Panginoon. And sa mga marinig po namin mga salita, Lord, namnamin namin araw-araw, Lord, at patuloy kaming kakain po, Lord, ng inyong salita, ng inyong napakatamis na salita araw-araw, Lord, at magpupuri sa inyo sa pag-awit, sa pagsamba, Lord. Maraming salamat. Pagtakluban niyo po kami. We are covered with your blood, Jesus. We thank you for your finished work on the cross. At ikaw lamang po ang magpapupurihan at ikaw lang po ang makikita, Panginoon Jesus. Maraming salamat. Tinadakila ka namin, Lord, lahat ng kaluwalhatian sa iyo lamang. In Jesus' name, Amen. Bigyan nating praise, Lord. Praise God. Salamat po, Lord. Salamat sa testimony din niyo kay Ate Rose. Naka-bless. Na-bless ba lahat, church? Amen, no? Amen. Kung kailangan niyo po ng tubig, kuha po ng tubig, tissue. Mag-ano po tayo, parang Bible study po. And refresher po sa atin. Since we are all growing in grace. Everybody, let's say right believing. Right believing. Right believing, yeah. So, and church, always keep in mind no, na si Holy Spirit has come that He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Pero para sa atin po ba lahat yun, yung judgment tsaka yung tungkol sa sin? No, sabi po dito yung sin is because they do not believe in me. So yung conviction ng Holy Spirit is for the sin of, let's say, unbelief. Para sa ganun, yung mga hindi pa nakakilala kay Jesus would be believing to the help of the Holy Spirit, yung mga unbelievers. Tapos yung righteousness would be sa ating mga nananampalataya at naniniwala kay Jesus. Amen? At sino po yung ginudge ng ni Lord? Si everybody say Satan. Ayan, siya yung ginudge ni Lord. So, pag naririnig nyo may parang judgment umano sa inyo, si Satan po yung ginudge ni Lord. And ayan po. Kasi gusto ko na pag-uwi po natin, is matiwasay tayong muuwi at siya, kung meron pong gumana sa isipan natin na hindi maayos, hindi po si Lord yun. Sabihin natin hindi si Lord yun kung hindi maayos sa isipan. Ayan. Okay. Ayan. So, refresher rin po ito para sa mga bago po. Yan sila Ate Jenny, Ate Christian, para malaman nila ano ba itong pinasok kong grace? Ano ba itong hyper grace na sinasabi nila? At kung may mga maririnig tayo sa labas, alam natin na si Holy Spirit po ang gagabay sa atin ng katotohanan kung ano ba talagang totoo po. Sabi po dito sa Revelations 12:10-11, sabi dito, for the accuser of our brethren, of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night. So nandyan po yung enemy na nag-accuse sa atin, mga nananampalataya, has been hurled down. Yung si Satan has been hurled down, talunan na siya, sabi natin last time. And they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Kaya sabi nga po kanina, di ba, ni Sis Kambal, na mag-share lang tayo ng testimony. Kasi yun yung kapangyarihan ng Panginoon para mapurihan siya sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. Amen? And they did not love their lives to the death. Ayan. So, sabi natin kanina, kung umuwi tayo na may mga hindi magagandang napunta sa isipan natin, ano po yung gagawin natin with the authority we have in Christ? Sabi dito sa Matthew 18:18, truly I tell you, whatever you bind or forbid on earth will be bound in heaven, and whatever you loose or permit on earth, ano yung papayagan niyo with your words, napapayagan din sa langit. So, ito po yung sinasabi ng mga narinig natin, God forbid, kung may hindi magandang nasabi. So, kung meron na napunta sa isipan natin na, uy, ako ata yung sinabi ni Pastor Mark, hindi si Taninyo, sabi niyo, I bind that thought in the name of Jesus. Para pag-uwi po natin is peaceful po tayo. Kasi yun po ang hangarin ni Lord na pag-uwi na hindi lang po dito tayo na may kapayapaan, pero pag-uwi din po natin, pag napunta tayo sa mga workplaces natin, sa labas, sa mall, is peaceful po ang ating isipan. Amen? Amen. At saka kung may promise si Lord, let's keep on
Declaring. So, let's say declaring. Amen. Ayan. So what is a stronghold? Sabihin po natin stronghold. Stronghold is a wrong thought pattern or patterns and lies that have been ingrained in our minds or in some people's minds over a short time or even years ng mga lies na inano ng enemy. So sino po yun? Yung enemy. And for though we walk in the flesh, sabi po dito yung flesh is soma. Sabihin po natin soma. Kasi pag yung napag-usapan natin last time about the flesh, minsan napagpapalit po yun, nalilito tayo sa flesh na sinasabi ni Paul. Kasi meron po yung flesh na katawan natin. So yung katawan natin is tahanan or church, di ba, ng banal na espiritu. We have, it's also blessed and holy as well. Pero meron po yung flesh na soma, which is yung flesh na nasa atin simula nung pinanganak tayo, which is yung fallen nature natin, which is yung sinful nature. Let's say sinful nature. Yun yung flesh po. At sa atin, kahit na born again tayo, naniwala tayo kay Lord, meron pa rin yung umano sa isipan natin paminsan-minsan. That flesh is may mga natitira pa rin. Naririnig pa rin natin, naiisip natin. That's because of the flesh. It could be given to us para ma-humble down tayo, para araw-araw alam natin na meron pa rin battle. Na araw-araw kailangan pa rin natin mag-surrender sa Panginoon, na mag-walk in the Spirit, led by the Spirit. Para sa ganun is hindi natin bibigyan ng butas yung flesh or even yung kaaway. Meron yung soma, ang soma is yung body, ang flesh na sinful is sarx, Sabihin natin sarx. So yung sarx is yung sinful and yung soma is yung katawan natin. Katawan ng banal na Espiritu, na meron, tinatahanan ng banal na Espiritu. So we do not war according to the flesh or yung sa mga nakikita natin, sa katawan natin, or sa mga senses natin. For the weapons of our warfare are not carnal, nothing that we see or touch, but mighty in God for pulling down strongholds. So yung strongholds, yung labanan po is nasa isipan natin. Amen? Sabihin natin nasa isipan. Ayan. Gusto ba natin ng peace, ng matiwasay na isipan pag-uwi? I'm sure lahat po gusto yan araw-araw. Kasi yan po yung isang promise sa atin ng Panginoon na we've been given the spirit of peace, of power, then of a sound mind. Diba? Of power, of love, and a sound mind. Sorry. Ayan. Sabi din sa Bible, di ba, pinag-usapan natin na God is love, na mahal niya. That God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Pero lahat ba love ni God? He also hates something. And what does God hate? He hates evil. At sino ba yung evil? Si Satan, syempre. Kasi siya naman nag-umpisa ng sin talaga when he was Lucifer before. So love must be sincere, sabi. Di ba ito yung pinopronounce ng mga pares pagdating sa wedding na love. Love is kind, love is humble, love does not envy. Love must be sincere, hate what is evil. So let's say hate what is evil. So as Christians, we should also hate what is evil, na hindi tama sa paningin ng Panginoon, and cling to what is good, sabi dito sa Romans 12:9. So love does not delight in evil, because love is pure. At siya si God is love, but rejoices with the truth. Ayan. So He rejoices in truth. So si Jesus is, kung napapanood natin siya, hindi ba friendly si Jesus, loving si Jesus, pero meron din siyang mga hinate na hindi naman yung mga tao, pero yung gawain. Sabihin natin yung gawain, or yung sin. Yun yung hate ni Lord. So si Lord ba, hinate ba niya yung mga sinners noon? Di ba, nakikain pa siya sa mga sinners. Though may mga paalala din na hindi dapat tayo maging equally yoked sa sinners. Andyan tayo para mahalin sila. So meron ding mga paalala din sa Bible kung paano tayo may kisalamuha sa bawat isa at sa mga nasa mundo pa. Amen? Ayan. So paano ba si Jesus? Paano natin siya tinitignan? Mamaya mas titignan pa natin yun kung paano natin nakikita ang Panginoong Jesus. Kasi maaari nakikita natin siya yung parang yung mga nakikita pa natin o napapanood natin nung 80s o 90s na seryoso na Jesus, diba? I have come to save the world. Pero yung praise God sa bagong mga in The Chosen, di ba, ng mga videos, na nakikita natin na relatable naman si Jesus na ipag-joke din ng Panginoon, masayahin siya, nag-enjoy siya.
So praise God na nag-improve din, di ba, ang paggawa ng mga pag-portray sa ating Panginoong Jesus. Pero for sure na pag nakilala natin siya face to face, mas grabe pa. Mas grabe pa yung kasiyahan or yung pag-ibig na makikita natin sa ating Panginoong Jesus. At di ba sa heaven hindi tayo mabubore and everything, no? Amen? And so God hates the enemy's evil schemes because He loves and cares for us. So bakit niya hini-hate yung mga scheme ng kaaway? Dahil mahal niya tayo. Then, sabi dito, ano ba yung mga truth sa New Covenant of Grace? Since ayaw nga niya, He hates evil, so we need to know what's evil. And we also need to know the truth. Why? Because sabi dito sa John 8:32, basahin natin mga kapatid, then you will know the truth, and the truth will set you free. Gusto natin ng kalayaan, di ba? Because wherever the Spirit of the Lord is, there is liberty, there is freedom. Freedom in a godly way. Now, we are led by the Spirit in His ways, di ba? Amen? So, ano bang sinasabi ng Panginoong Jesus dito? Ang kausap niya po is yung mga Hudyo. Nung nagkatawang tao ng ating Panginoon, di ba, kinakausap niya sila sa mga bulubundukin, at saka tinuturuan niya sila nung mga katuruan niya. And so, mga Hudyo po ito, sabi niya, ang mga Hudyo, memorize po nila yung Bible. Meron po may memorize ng Bible dito? Wala po, no? Pero sila, minimemorize po nila yung mga nasa yung sa mga unang books. Ayan, sa Torah, tinatawag nila. So, hindi, sabi niya, the truth will set you free. Memorize nila yung Bible. Ibig sabihin, hindi pa po yun yung magsaset free sa kanila. Gawa yung law na ibinigay ng Diyos sa mga nasa Old Testament or yung binigay na 10 Commandments at 613 laws is hindi po yun makakapag-set free sa kanila. Pero ang tanging makakapag-set free ay ang Panginoong Jesus at ang kanyang message or mensahe ng biyaya. Sabihin po natin biyaya. Dahil ang lumang tipan ay magtuturo lang kay Jesus sa biyaya. Yun, hindi siya masama, pero yun yung tanging gagawin ng Old Covenant of Law would be pointing towards grace. Ayan, para sa ganun ay lahat ay pupunta sa grace at mananatili at aasa sa Panginoon in His grace, who is grace personified. Ayan. Sabi dito sa 1 Peter 5:10, and the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you. Sabihin po natin, restore. Ayan, restore. Restore you and make you strong, firm and steadfast. Sino ba may gusto ng ganong buhay sa Panginoon na strong, restored? So ibig sabihin, lahat ng ninakaw ng kaaway dahil sa mga kasinungalingan na sinabi niya sa atin simula nung pinanganak tayo, i-restore ng Panginoon. Gusto niyo ba yan, church? Na lahat ng, di ba, sabi sa John 10:10, that the enemy has came to steal, kill, and destroy. Pero praise God, ang isang promise sa atin ay i-restore lahat ng Panginoon sa atin. 120% sabi pa. Amen? Ayan. Parang hindi kayo happy sa restoration. Amen? Amen? I-restore po tayo. He will restore us. Or whatever na ininakaw, di ba, na mga taon ng kaaway sa pag-aantay ng promise, ng asawa, ng work, i-restore po ng Panginoon in His perfect time, in His ways. And if we confess our sins, sabi dito, so isa pa yung truth na para wala po tayong makaligtaan is about sin. Ayan, sabihin natin sin po. So if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yun po ay sa 1 John 1:9. So sino po ba yung magko-confess ng sins? Tayo po ba na nananampalataya or believers na? Hindi po. Ito po yung written sa unbelievers. Sabihin natin unbelievers po. So hindi ba yung goodness of God will bring those who doesn't believe it to repentance? Repentance would be, lagi nating binabanggit para maniwala sila. Mag-turn back sila sa sin and they're going to turn to God and matatransform yung isipan din natin ay nila once they believe. So para sa unbelievers po ito, and yung sins dito, sabi hamartia, it's yung sinful state dahil sa kasalanan ni Adam. Ayan. So
pag nag-confess ang unbeliever na okay, na naranasan niya yung biyaya ng Panginoon, na-encounter niya ang presensya ng Panginoon through the Holy Spirit, sasabihin ng isang unbeliever, okay, nagkasala po ako, I admit I was sinful, and now I accept you as my Lord and Savior forever. Amen. So yun po yung mangyayari lang po dito, na i-confess lang po ng isang unbeliever ang kanyang unbelief, ang kanyang sin, para sa ganun ay magiging born again na po siya. Amen? Mabuborn again yung spirit niya from death into life, and from old is a new creation na po siya. Amen? Amen. Kasi ito na-misinterpret din po, di ba? Na-misinterpret din po sa akin ito noon kasi nung na-born again ako noon, sabi, bago ako ma-born again, kailangan kong i-confess lahat ng kasalanan ko. So, ang ginawa ko, siguro 2 gabi na ang haba ng mga sinulat ko, siguro nakailang papel po. So, hindi po natin maalala lahat ng kasalanan na ginawa natin simula bata. Pero ganun siguro karami yung kasalanan ko noon, ang tagal. And saka ako nagpa-born again. Ayan. Pero one time lang po siya. So what shall we say now then, ngayon na nampalataya tayo or yung mga new believers? Shall we continue in sinning? Okay lang pala magkasala pagka nasa grace na tayo. That grace may abound. Kasi sabi, when sin abounds, grace abounds. So magkakasala pa ba ako? Certainly not, sabi ni St. Paul. Sabi niya dito, how shall we who died to sin live any longer in it? Gawa ng patay na nga yung sin dahil sa tinapos na gawa sa cross. So ito na po yung repentance or yung metanoia, which is yung changing ng ating isipan. So paano po natin-change yung isipan natin? Habang naglalakad po tayo, habang nakikinig tayo ng mensahe ng biyaya sa tinapos na gawa ni Kristo, ay nagbabago po tayo ng ating isipan. Kaya right believing would result into right living. Sabihin po natin living. Ayan. So sin produces, ang sin ba is may mga consequences pa rin? Dahil sinabi, di ba, na sa cross ay, sabi ni Pastor Henry kanina nung nagko-communion tayo, yung binayubay yung katawan ng ating Panginoong Jesus para sa lahat ng kasalanan ng mundo. At sino mang naniwala na nampalataya is saved, di ba? And lahat ng parusa ay linagay doon sa katawan niya. So ibig sabihin, wala nang parusa. Pero hindi ibig sabihin na magkakasala pa rin tayo. Gawa ng meron pa rin mga consequences ang sin. Ang consequences niya would be physical. Ayan. Kasi the power of death is sin. So death would be yung degrading ng buhay pag nananatili pa rin sa kasalanan. So degrading mentally, emotionally, physically, relationally. And alam po natin yan, na-experience natin na sa gawa nung sin. Para sa lahat po ito, kasama yung mga nasa labas po. Kasi may mga nanonood din pala sa labas sa YouTube na kalimutan ko yan. Para sa lahat po, kasama po ako. Na meron pa rin consequences ang sin. Ayan. So anong gagawin po natin ngayon na nanampalataya tayo? Pagkagising ba natin, sasabihin natin, Lord, sana hindi po ako magkasala. Lord, ano ba yung kasalanan ko kahapon? Ano bang ginawa ko last week? Ako, mali po yung nasabi ko, ang ganito. So instead of, ang tawag po doon ay sin consciousness. Sabihin po natin sin consciousness. Ayan, gising-gising po, pwede kayong magkape. Tubig. Ayan, sin consciousness po yun, yung binibilang natin yung kasalanan natin. Pero instead of being sin conscious, we should be son conscious. Sabihin po natin son conscious. Ayan, kailangan mas nakatutok po tayo sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang tinapos na gawa sa cross. At kung ano ba ang sabi na ni Mrs. Aiden kanina, na maging conscious tayo in Christ kung ano ba yung identity natin, which we are already forgiven, that we already redeemed. Sabihin mo sa katabi mo that you are forgiven. Ayan, na pinatawad ka ng Panginoon. Doon po tayo magfo-focus that we are forgiven. That you are forgiven, kapatid. Nang nanampalataya kay Jesus, you are already forgiven of your past sins, your sin, and yung mga gagawin pa na sins and mangyayari pa. All of your sins has been forgiven. So yun yung consciousness natin that we are already righteous. Everybody say righteous. That we are already in right standing with God the Father because of us being in Christ, that He sees His Son in us. And otherwise,
would they not have ceased to be offered since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sins? So tayo na na-cleanse na ng dugo ng Panginoong Jesucristo, ay wala ng consciousness ng sins. Amen, church? Yan, Hebrews 10:2. So we should not have any consciousness of sins anymore. So ibig sabihin ba magkakasala lang tayo ng magkakasala ng walang konsensya? So ibig sabihin kung merong isang nagkakasala ng tuloy-tuloy, wala po tayo para mag-judge. Don't be judgy, sabihin mo sa katabi mo, don't be judgy. Hindi naman po tayo mag-judge kasi meron pong bawat lakad ng bawat isa. Hindi po natin alam kung sinong saved or hindi. Ang tayo makakalam ay ang Panginoon. Pero kung meron may isang kapatid, pwede natin kausapin. Or maaaring yung kapatid ay hindi pa niya tunay na naiintindihan ang mensahe ng biyaya. Amen? So napakahalaga po na malaman natin yung katotohanan tungkol sa mensahe ng biyaya. Or the new covenant of grace. And because grace, or Lord Jesus Christ, grace personified, empowers us to live godly lives to His glory. Na sabi ang grace pa ay mag-empower sa atin para maging beyond pa sa standards na tinatry ng mga nasa lumang tipan pa. Dahil sino ba yung nagbigay na sa atin ng mga alituntunin? Ang banal na spirito na nagbigay ng alituntunin sa atin sa ating mga puso. Nang sa ganun ay hindi lang tayo mag-hate or ano pa ba yung mga nasa Ten Commandments. Kasi lagi ko nagiging example yung sa pagdating sa babae. Ewan ko bakit, pero hindi ka lang bibigyan ng power ng grace na tumingin ng hindi tama sa ibang babae, but bibigyan ka pa ng power ng grace para mahalin ang iyong misis o mister. Tulad ng pagmamahal niya sa atin. Amen? So grace would always go beyond. Ayan. So, sin is actually not the root issue. Hindi po sin yung issue. Kasi kung sin yung issue, sana na galit na si Lord sa mga sinners noon. Pero tinawag siyang friend of sinners, hindi po ba? So, ang naging issue po is siyempre si Satan po, kung saan nanggaling yung sin. But the issue is also yung sistema. Sabihin po natin system. O yung sistema po ng law. Hindi po mismo yung law, pero yung sistema po niya. Gawa ng sistema ng law would go towards condemnation. Na may condemnation na nararanasan yung nung nasa law. And meron ding sin consciousness, mas magiging conscious sa mga kasalanan. Di ba napag-usapan natin noon na ang law, yung example noon na law, pag sinabi kong no kay Gracie, mas lalo niyang gagawin. Don't drop that, mas lalo niyang iuhulog. Yun yung, hindi po yun yung pag didisiplina ko kay Gracie, pero yun yung illustration ng law. Na linagay yung law dyan, mas lalo po sila nagkasala. Hindi ba yung nung sa Ten Commandments, bakit ba binigay yung Ten Commandments sa Mount Sinai? Gawa nung sabi ng mga tao nun, ng mga Israelites, hindi, sige, Panginoon, gagawin namin lahat ng sasabihin mo. Gagawin namin lahat. Hindi pa nila binasa yung kontrata, sinabi nila gagawin namin. O sige, bibigyan ko kayo ngayon ng commandments, ng Ten Commandments. At saka anong nangyari? Pagkabigay pa lang ng Ten Commandments, pagbaba niya, nag-worship na kaagad sila ng santu-santuhan at saka nung idol, hindi po ba? Kasi yun po yung nagagawa ng law. Hindi po ba kung may yung mga hindi born again noon, tulad ko, na habang ginagawa ko yung mga religious na ginagawa ko noon, mas lalo akong nagkakasala kahit hindi ko gustong gawin. Kasi ganun yung nagagawa ng sistema, ng law. Ayan. Pero ang tanging makakapagligtas at makakapagpugsa ng sistema na yun ay ang biyaya ng Panginoon Jesus, which is siya lamang. Medyo maliit. Jesus straightened up and asked her, sabi dito. Sabi dito ni Jesus yung sa sinful woman. Naalala niyo po yung sinful woman na nahuli in the act of adultery. Sabi dito, woman, where are they? Nasaan sila ngayon na yung mga Pariseo na hindi natin alam kung paano nila siya nahuli. Pero nahuli nila siya, kinokondemn nila siya. Sabi na, anong gagawin nyo ngayon sa babaeng to? Sabi ni Jesus, woman, where are they? Has no one condemned you? Nasaan na sila ngayon? No one, sir, hindi naman nila ako kinokondemn, she said.
Sabi ni Jesus dito, then neither do I condemn you, sabi niya. Jesus declared. Sabihin natin, no condemnation. So yun po ang mensahe ng biyaya ng Panginoong Jesus, no condemnation. The message of no condemnation of grace. Go and from now on, sin no more. Sabihin natin, sin no more. So dahil sa mensahe ng biyaya, ang mensahe ng biyaya, ang Panginoong Jesus pa ang magbibigay sa atin ng lakas para hindi magkasala sa kanyang grace at saka mercy to His glory. Amen? Amen. Sabi dito sa John 8:10-11. And so, ang Panginoong Jesus hindi siya nagalit sa mga sinful na tao noon nandito siya, pero ang nagbigay sa kanya ng challenges would be ang mga Pariseo. Gawa ng sistema ng law or ng self-righteousness. Sabihin natin self-righteousness. Yun po ang nagagawa ng self-righteousness. Ayan. So carefully study to present thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly handling the word of truth. Ayan. So sa right living, kailangan po natin ng right understanding din. Sabihin po natin right understanding. So kailangan natin matutunan din. Bawat isang mananampalataya, napakahalaga na matutunan natin kung ano po ba ang totoo. Kasi yun po, doon po nakasalalay din ang ating pamumuhay, ang ating kapayapaan sa trabaho, sa bahay, sa ating pamilya, sa ating mga asawa, and everything. And so, we need to be carefully studying the Word, which is rightly divided. Ayan. Which is from Old Covenant of Law to the New Covenant of Grace. Ayan. Para ba ito para mag-condemn ng mga tao? Hindi po. This is just for us to have that repentance, which is in change of mind ulit. Para alam natin na yung ginagawa natin is meron tayong natatransform, sabi nga kanina, di ba ni Pastor Ludel, yung transformed na puso. Na alam natin is natatransform din yung puso natin, na naintindihan natin kung bakit natin ginagawa itong pagpupuri sa Panginoon, bakit natin ginagawa itong mga gawain para sa Panginoon na hindi dahil kailangan ko lang itong gawin, pero dahil sa nag-uumapaw na biyaya ng Panginoon tulad ng mga narinig natin na transformation kanina, tsaka yung blessings ng Panginoon, yung kanyang biyaya. Ayan, so be transformed by the renewal of your mind. Habang nakikinig tayo, habang ninanamnam natin yung salita ng Diyos araw-araw, tulad ni Bro Andre kanina, sabi ni Sis Reyna, nare-renew yung isipan natin, tsaka yung puso natin na nagbabago na po ang ating pananalita, ang ating pag-approach sa ating mga anak, tsaka mga pamilya, so that you may judge what is God's will. Ito pala ang will ng Panginoon. And in God's time, sabi nga ni Pastor Henry din, siya magbibigay sa atin ng revelation kung ano yung talagang perfect will niya, kung gusto natin ng specific na will, sasabihin po niya to His Spirit kung ano yung will niya sa atin. Pero ang will niya is ma-enjoy natin ang biyaya niya araw-araw. Na bawat araw is bawat araw ng biyaya. At magpupuri tayo araw-araw at magpapasalamat. What is good, acceptable, and perfect. So ano po ba yung mga, paano natin ma-identify? Para alam po natin lang, just for information, na yung Old Covenant Law is more on religion, pero sa New Covenant, after the finished work on the cross of Jesus Christ, ang gusto naman ng Panginoon is relationship. Sabihin natin relationship. Ayan. Yan. So yung Old Covenant, ayan, ulit ay, ano po itong mindset para matransform ang ating isipan. Ang Old Covenant of Law would be yung flesh nature, and yun yung sinful nature, yung sarx. Sabihin natin ulit sarx. So yung sinful is yung sarx, at saka yung body natin is soma. And so yung self-efforts, gusto ni Lord na, sige, basta because we walk by faith, right? Na by faith, alam natin na hindi natin self-effort to. Ano to, strength ni Lord. And yung sa Old Covenant is performance-based. Sabihin natin performance-based. And so, ano ba yung performance-based? Ano ba yung pagpa-perform natin? Nagpapakitang gilas tayo? Hindi po yun. Kasi pwede naman natin i-enjoy yung mga emosyon na binigay ni Lord, na maging totoo lang tayo sa ating mga emosyon at sarili, in a godly way pa rin. Sabihin natin in a godly way. Sa guidance pa rin ni Holy Spirit. Pero yung performance is
nabe-base base sa ginagawa. So, paano ba? So, itong kapatid nito sa Old Covenant doon would be a religious one base sa kanyang ginagawa sa church or saan man sa labas, ganyan. And kung i-google natin, ipanoorin din natin for information, malalaman natin kung ano ba yung performance-based Christianity. Ayan. And legalism. Ayan, legalism, na-explain po natin noon kung paano yung legalism, na kahit yung mga nababasa din natin, pwede tayong maging legalistic doon. Ay, si Pastor Mark, may nabanggit siya mga ganito, naku, ano na siya? Yung mga nagiging legalism tayo na binibase natin yung na-judge natin yung iba dahil sa legalistic na isipan. Pero ang gusto ni Lord is mapuksa lahat yun, and tulad nung sa umpisa, kung may hindi magandang nasa isipan, in the authority of Jesus, ibabind natin. Ayan. Kasi ang Old Covenant, ang flesh, at saka yung law ay ginagamit ng kaaway para mangulit sa ating isipan. Ayan. So ang gusto natin is matiwasay, and sa New Covenant of Grace, sabi dito, ayan. So ito, kung nababasa po ninyo mga kapatid, yung New Covenant of Grace, guidelines, ayan, yung mga guidelines, yung mga, okay, maaari mo itong gawin, pero nasa sa inyo pa rin, nasa atin pa rin. Mayroon pa rin free will, pero ito, pinipreach lang po yung message for your information. Ayan. And si Holy Spirit naman yung magpapatotoo, siya magsasabi ng truth sa atin. Ayan, na guidelines po. So, saan po tayo magsiset ng guidelines? Dito sa New Covenant of Grace. Ayan, na being led by the Spirit, the Holy Spirit, may mga guidelines dyan na matutunan natin na si Holy Spirit ba to? Or yung kaaway ba to? Ayan, dyan tayo magsiset ng guidelines ng mga katuruan. And by faith, sabi natin by faith. So yung faith comes from hearing, di ba? And hearing comes from the word of Christ, or yung word, ng finished work ni Jesus. So dyan tayo mag-base ng guidelines, hearing. Ayan, pero wala pa rin condemnation. Kasi pwede ba tayo makinig or manood ng mga panoorin? Oo, pwede pa rin. Wala namang bawal po, di ba? Pero in a godly way, sabihin natin in a godly way. Yan, sino makakagawa ng godly way? Hindi natin makagawa ng sarili nating lakas. Pero ang tanging makagawa nun is si Holy Spirit lang. Sabihin natin Holy Spirit. So sabi, the Holy Spirit will teach you everything. Sabihin natin everything po. So si Holy Spirit, pwede po niyang ituro sa inyo kung paano ba yung diet ko. Di ba naisip niyo yung mga diet, parang hindi ko magana itong diet na ito. Mas lalo akong mag-isip ng diet, mas lalo akong kumakain. Kasi legalistic din yung diet po. Kahit yung mga New Year's resolution, hindi gumagana. Kasi legalism din po yun eh. Kung ginawa natin sa sarili nating isipan, itong gagawin ko, ayan gagawin ko. Pero pag na-lead tayo ni Holy Spirit, anak, sige, kain ka muna, hindi ka kumakain eh, baka magpapapalit ka masyado eh. Kain ka muna ng konti, mapaprompt, sabihin natin promptings. May mga promptings naman si Holy Spirit, kahit yung mga unbelievers, na nila yan, yung mga intuition, ay, parang may nagsasabi sa akin na hindi tama yan. Ayan. Mga promptings din ni Holy Spirit, pero malalaman din nila na linilid din sila ni Lord to believe and to go to the right place. Ayan, mga ganyan. So siya din ang magsasabi na, okay anak, okay naman panoorin yan, okay naman pakinggan yan, ito yung hindi tama dyan, ito yung tama. Gets? Gets ba, church? So the Holy Spirit will teach us everything. Kahit yung naghahanap ng spouse, ng mister, ng misis, si Holy Spirit na mag-guide. Pero, ano ba ang pinaka-guideline kay Holy Spirit po? Ang Bible po, hindi po tayo alis pa rin sa Bible, kaya pinag-aaral din po natin yung ano ba yung pinagkaiba ng Old Covenant, New Covenant, para malaman natin yung talagang truth na gusto sa atin ni Holy Spirit. Kasi doon pa rin magbe-base po si Holy Spirit. Kaya napaka-importante na araw-araw or pag na-lead kayo ni Holy Spirit, not legalistically, na nanamnamin at papahinggan natin ang kanyang salita. Amen? Ayan, so by faith, ano ba yung mga pwede nating bigyan guidelines dito sa New Covenant? Yan yung hearing, believing, and speaking. So may mga guidelines din sa speaking. Dito tayo pwede mag-set ng guidelines din sa ating mga sasabihin. Because death or life is in the power of the tongue. Nasa ano natin, kaya sabihin natin na, uy, God forbid na hindi mangyari hindi magandang bagay na masasabi ko. But we speak life and we speak blessings, di ba?
And we speak favor and grace. So God wants us to reign in Jesus' victory. Yun naman yung gusto ni Lord, kaya niya pinapakita ito sa atin para to reign in Jesus' victory with freedom, peace, joy, na internally, habang nagtatrabaho tayo, habang ginagawa natin yung mga gawain natin, ay merong rest sa loob. Sabihin natin rest. Ayan, rest. May rest sa loob po na in His Spirit, sa Holy Spirit, to His glory. Ayan, so yung message po na ito is last month ko pa na-receive kay Lord, at saka yung iba last year pa. And pinagpipray ko po lahat, and may mga guide din po kami na counsel. In the guidance of counsel, there's safety, tsaka si Pastor Henry, lagi po ko namang pinag-ano rin si Pastor Henry bago ko i-send yung or i-deliver yung pinapasabi ni Lord. At saka yung mga ito, pinagdedisan ko po sa mga nasa grace ng 22 or 30 years na. Ayan. And ako rin naman, katulad nating lahat kapatid, I also test yung mga spirits kung okay, tama, i-check. Kaya tayo lagi, i-check po natin lagi. Ayan. Magtulungan din po tayo para i-check yung mensahe. At saka kung meron something na kailangan nyo pong i-check sa akin, feel free po para magtanong and i-check din po sa akin. Para tignan ko rin po. Baka mamaya, no po, i-check, mag-check din po tayo. Ayan. So sabihin po natin mixture. Ayan. Ayan. Yung binigyan kasi ng word ni Lord, which is Babylon. Okay? Sabihin natin Babylon. Ayan. Yung Babylon sa Bible means confusion. Ayan, sabihin natin confusion. Ayan, yung isang confusion, saan ba lumabas yung confusion? Dito, meron yung sa Revelation 3. Sabi dito, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. So yun yung mga sinasabi natin nun na may mga nakakatakot na mensahe sa Bible, hindi po ba? Pero ang Panginoong Jesus naman is loving. Gawa ng love pa rin lagi ang ano niya, ang hangarin naman po niya for people to go to repentance, or for His goodness to bring us into repentance, into a change of heart and mind. Ayan. So dito titignan natin, cold. Kung titignan natin to, ang pagkaintindi ko rin noon, tulad ng marami po siguro, is yung cold is sa mga cold sa maaaring sa pananampalataya, or hot sa pananampalataya, sa pag-worship, pagpupuri, or sa pagpupunta sa church. Ganyan. Pero sabi dito, I wish you were either. So ibig sabihin, okay, mas gugustuhin ng Panginoon na hot sa mga gawain or cold. So ibig sabihin, okay lang sa kanya yung walang gawain? Na cold. Ibig sabihin, hindi po sa mga gawain yun. And nothing against sa gawain ulit, tulad ng pinag-usapan natin kanina, na yung change of heart and mind yung kinokorek ni Lord or tinatransform niya sa atin, including ako. So ang pinaka makikita po natin pagdating sa mga symbology, lalo na sa Revelations, which are symbols, ang usually na tinuturo sa atin sa New Covenant is okay, repentance to sin, pero marami doon kung babasahin natin yung New Covenant is repentance from dead works into good works. Sabihin natin good works, na gusto natin, alam natin yung okay, yung ginagawa ko is okay na nagfo-flow na si Holy Spirit. Kasi yun naman ang gusto ni Lord na mag-flow lang si Holy Spirit sa atin. Ang gusto niya hindi lang tayo mapuno ng presensya niya dito, pero pati pag-uwi natin, kung saan man tayo sa labas is nagfo-flow at nag-uumapaw ang presensya at saka kapayapaan ni Banal na Espiritu. And so ang cold dito would be, since sa New Covenant is good works to dead works, kasi ang dead works would be sa law, and ang good works would be sa grace. So repentance from, ang tinitignan niya is yung dalawang covenants of law and grace. And so, mas gugustuhin ko pa na hot kayo sa grace, or cold sa law. So mas gugustuhin ko pa na maging yung talagang mga law tulad ng Hudyo, ng mga ginagawa nila. Kung ready, kung sino man na mag-wear ng mga damit na sinusuot nila, o pag Sabado hindi talaga gumawa ng trabaho or magpindot man ng kahit ano sa elevator, mas okay pa sa kanya na ganun. Kasi yung gagawin ng law
tulad ng sabi natin kanina, ang law would give that conviction sa nasa law para i-point out into grace na hindi niya kaya ng sarili niyang lakas. Tulad natin, or kung meron man tulad ko na hindi ko nagawa noon dahil sa mga religious na mga gawain, and mas nagkasala pa ako, and yun yung nag-point sa akin na hindi ko kaya ng sarili kong lakas ito, pero ang kailangan ko ay si Jesus, ang biyaya. Amen? Ayan. So mas gugustuhin pa niya na cold sa law or hot na hot sa grace. So saan po tayo? Siyempre sa grace po. Sa hot na hot na grace. Ayan. So saan pa lumalabas yung message about yung mixture sa Galatians? Yung Galatians po is isa sa books na talagang kahit yung ninuno natin si Martin Luther is ito yung pinagbasehan niya para isabihin sa lahat na mga tao, ito ang gustong i-share sa atin ng Panginoon, ang Biblia, na hindi tayo magbe-base sa mga religious na gawain. Pero ang ano lang tayo yung sa 5 solas, and doon tayo mag-stick sa sola gratia, sa scriptures alone, in Christ alone, to God be the glory alone, and so, sa Old Covenant dito sa Galatians, nagbigay ng illustration si St. Paul tungkol sa 2 anak ni Abraham. Yung Old Covenant is binigay niyang illustration dyan si Ishmael. Alam po natin si Ishmael. Sino ba yung nanay ni Ishmael? Si Hagar. Kasi binigyan ng promise ng Panginoon si Abraham na, okay, magkakaroon ka ng anak, Abraham, kahit na matandang-matanda na kayo, ugot-ugot na kayo, bibigyan ko kayo ng anak. Pero gawa na hindi sila makapag-antay, anong ginawa nila? Sabi ni Sarah, gawin na lang natin, gawa na lang kayo ng anak ni Hagar, yung slave nila, si Hagar. So, ang rene-represent po nun si Ishmael or Hagar would be yung self-efforts. Ano po bang nasa self-efforts or yung flesh, yung sarx? Andyan po yung mga self-motives, yung mga, which is na hindi in line sa kagustuhan or sa promise ng Panginoon sa atin. Ayan. So ano po ba yung binigay pa na representation doon? Yung Mount Sinai. Pinag-usapan natin yung Mount Sinai, doon ipinataw yung law dahil sa pride na inano ng mga Israelites. And self-effort. Tapos tinawag pa ito ni Paul na slavery or bondage. Gawa nung mga nandito sa sistema na ito is in bondage. Dahil pinag-usapan natin kanina na pag nasa law system is bondage sa sin, sa condemnation, and sa sin consciousness. Pero sa New Covenant of Grace, binigay niyang illustration doon ay si Isaac. Si Isaac is yung talagang promise na binigay na promise na anak ni Abraham tsaka ni Sarah. And represent niya is Jerusalem or yung grace or yung promise ng Panginoon. Yung kung merong Mount Sinai, merong Mount Zion. Gawa ng tayong mga nananampalataya is we belong not in Mount Sinai but in Mount Zion. Sa Mount Zion nandun lahat ng pagpapala at promise ni Lord. Pero syempre nakafocus tayo kay Jesus sa biyaya. At saka ang pinaka-promise naman niya is lahat ng spiritual na pagpapala, sabi sa Ephesians, inasa natin na dahil sa tinapos niyang gawa. Amen? And si Isaac is born by the power of the Holy Spirit. Sabi natin Holy Spirit. Ayan. So nakikita niyo na po yung difference para magkaroon po tayo ng change of mind, change of heart. Sa mga bago pa lang nakarinig tungkol dito. Ayan. So sinasabi ba niya, get rid of that person or sinong nasa law. Hindi naman po. Ang ibig sabihin dito is get rid of yung mindset, yung system na kailangan ko pang yung sa law is kailangan ko maging legalistic or ano. Ang gusto lang niya is a change of mind. Ayan. Kasi yung puso naman ng ating Ama is not in executing judgment. Pero ang gusto niya is isupply tayo ng biyaya niya na nag-uumapaw lang in His ways. Amen? Ayan. So Old Covenant, ayan, para makita natin ulit, tinignan natin kanina is yung flesh nature, which is yung sarx. Hindi po yun yung katawan na flesh. Ang katawan na flesh is, ayan, ang flesh nature is sarx. Self-efforts, performance-based, tsaka legalism. Pero a new covenant of grace would be being led by the Holy Spirit at tsaka by faith
ayoko pong tawagin na tulad ng pinag-usapan natin noon na law of the spirit at saka law of faith, para hindi po tayo malito. Pero napakasimple po ng sa New Covenant of Grace, being led by the Spirit and walking by faith. Ang gusto po niya is malit tayo ni Holy Spirit at saka mapuno lang ng kanyang presensya at saka ng kapayapaan habang nananampalataya sa kanya at linilid niya sa pakikinig ng word niya. And sa lahat na ng bagay. Ayan, God wants us to reign in Jesus' victory. Ayan. So ulit, pag may mga narinig tayo pag-uwi na kinokondem tayo sa isipan, nako si Pastor Mark, kinokondem ata ako. Hindi, ang nagkokondem po sa isipan ay si Satan po. So, ang gagawin po natin pag may mga nagkokondem sa ating isipan, or yung mga, kung ano yung mga thoughts or imaginations, ang gawin po natin is look on the cross. Maging sun-conscious tayo sa tapos na ginawa ni Jesus sa cross. So being conscious that our old man was put to death on the cross with Him. Na yung flesh natin na sarx is already dead. Kahit yung kasalanan, wala nang power sa cross. Sa dugo na nag-pour sa cross, na pinagtakloban na tayo ng dugo ng Panginoon Jesus. So that the body of sin might be put away and we might no longer be servants to sin. Amen? So yun po yung, ang ibig sabihin din ng repentance, maliban sa metanoia, sa Hebrew nung makaluma is shub. Sabihin natin shub. So yung shub, ang ibig sabihin niya is to come back. So to turn away from yung inaano ng kaaway sa isipan. Pwede natin sabihin, I bind that thought in the name of Jesus. Then to come back. Mag-come back lang tayo sa Ama. Mag-come back lang tayo sa tapos na ginawa ng Panginoong Hesus Kristo sa cross. Always come back. Sabihin natin come back. O doon lang tayo mananatili on being son-conscious sa ating Panginoong Jesus. And ano pa yung mga katulong sa atin? Yung mga guidelines natin, walking by the Spirit and by faith. Sabihin natin by faith. So sa faith, ang guideline po natin is we speak. Sabihin natin, sinasabi natin nun paulit-ulit, we speak in faith of who we are in Christ Jesus, that I am a child of God in Christ Jesus, that I am already redeemed in Christ Jesus, I am forgiven in Christ Jesus, that all my sins has been forgiven, that there's no condemnation. Tuloy-tuloy po natin yun bigkasin pag inaano tayo ng kaaway, at hindi natin mapapansin na nabubuhay na tayo sa kapayapaan at saka kasiyahan sa kanyang biyaya. Amen? Amen, church? Ayan, yun 2 Corinthians 4:13. And ulit dito, ano ba yung mga sintomas para nung sinabi din dito sa Galatians na pag nasa old system pa, which is yung works of the flesh. And makikita niyo po is works, sabi dito works. Nothing against the works, pero yun nga, ang nagpapalakad na is yung old sinful nature or yung self-effort of the flesh. Ang lalabas po would be idolatry, tulad nung pinag-usapan natin sa Mount Sinai, sorcery, enmities, strife, jealousies, wraths, factions, or divisions, parties na hindi tama. Pwede naman po mag-party, walang bawal po in a godly way, guidance ng Holy Spirit. Envying, drunkenness, carousing. Pero we are under grace. Hindi po tayo mag-judge quickly. Sabihin natin sa katabi natin, huwag kang judgy. Kasi pag nasa biyaya, gracious po tayo. We are gracious. No condemnation. And we are gracious in Christ. Though hindi ibig sabihin na ito-tolerate natin ang evil, we will hate evil. Pero in a gracious way natin gagawin po. Tulad ng pagpe-pray. Di po ba? Yun yung pinakaunang magagawa natin. So sa New Covenant of Grace, Holy Spirit, discernment, and by faith. Ayan. So, pag sa New Covenant of Grace, merong bunga, sabihin natin bunga. So habang nag-worship tayo, nag-aabay tayo kay Hesus Kristo through the Holy Spirit, hindi natin namamalayan, sabi natin kanina, na unconsciously even, namumunga na lang to, itong fruit. So iisa lang po yung fruit ng love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, at saka self-control. So next, after right believing, we also need to be discerning. Sabihin natin right discerning.
Ayan, ulit, hindi naman po tayo judgy, pero importante rin na meron tayong discernment. So, paano tayo magdi-discern sa sarili nating isipan? Sa Old Covenant, naging discernment po nila nun would be yung through their senses. Nakikita nila, naririnig nila, na-touch nila. Pero sa atin, sa New Covenant, is meron tayong Holy Spirit. Sabihin natin Holy Spirit. So si Holy Spirit ang magtuturo sa atin lahat at si Holy Spirit rin magtuturo na mag-discern na hindi po ba yung mga pinili nun ng mga disipulo is or yung mga sa church are the ones who are spirit-filled. Sabihin natin spirit-filled. Na alam nila kahit si Paul, kahit sila Peter ay alam nila kung ano ba ang mga nasa loob or nasa isipan din ng mga iba dahil sa discernment na meron sila kay Holy Spirit. But should we judge right away? No, we are gracious. And sabi dito sa, balik ulit tayo sa Galatians, sabi dito, foolish Galatians, who has bewitched you? Ayan. It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Naituro na yung finished work of the cross. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by the works of the law? Dahil sa sariling gawa nung na-born again kayo? Or by believing? Just by believing. Ayan. So are you so foolish after beginning by the means of the Spirit? Or are you now trying to finish by means of the flesh? Or yung start sa sariling gawa? Ayan. Pero merong word po dito, bewitched, sabi niya. So ano ba yung term na yan? Kasi ito yung book kung saan yung pinaka matitindi ng mga salita na ginamit ni Paul is nandito. Kasi hindi naman po talaga siya ganito magsalita. Pero concerned lang siya and he wants the discernment ng church sa Galatians. So ang ibig sabihin po ng bewitched na biblical term is baskaino. Ang ibig sabihin po niya is to speak ill of one or to slander. Sabihin natin slander. Or to bring evil on one by jealousy, to charm, which is yung human intimidation, gawa ng flesh, as arts, or manipulation, worldly influence, tulad nung shinare ni Sis, kanina ni Sis Kambal, and yung mga self-interest. And para sa mga nanonood din po sa YouTube ito, sa lahat po, including ako din, para maging aware din ako na, okay, kasi meron pa rin battle hindi lang sa enemy, tulad ng sabi natin last time, pero meron pa rin battle sa flesh. Kaya araw-araw we declare that it is already finished on the cross, na wala nang power ang ating sin and ating flesh. Kasi ito maaaring, ayan, isang ano lang, something for discernment. So yung bewitch na ito, hindi talaga siya yung spiritual na bewitch na ginagawang witchcraft, pero ang bewitched is nagagawa ng sariling lakas, which is yung pagsaslander or pag-speak ng ill tungkol to someone, and tsaka yung mga charm. Or sabi nga dito sa Tagalog, pag titignan sa MBB tag, sa Tagalog na translation, sino ang nanggayuma sa inyo? So ano ba yung ginagawa ng gayuma? Ayan. So ibig sabihin is yung mga human ways to, which is sa flesh. And ulit, hindi tayo judgy. We love everyone, pero meron din mga guidelines nung paano tayo makikisalamuha din sa mga tao in a loving way, in a respectful way. Ayan. So ngayon, pinag-uusapan din po natin yung mga hindi basta-basta pinag-uusapan sa church po. Yung talagang ano naman po, if it's the right time para ipashare ni Lord. Ayan. So isa pa para sa right discerning, sabi dito, no good tree bears bad fruit, nor a bad tree bears good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick fig trees from thorn bushes. Hindi rin sila magpipick ng grapes from briars. Ibig sabihin dito yung tungkol sa fruits, kung good fruit or bad fruit. A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. So, ito is yung nandito si Jesus nung nandito siya in flesh or sa body. For the mouth speaks what the heart is full of. So, ibig sabihin dito is, ayan, you will know them by their fruits ba? Yung words. Sabihin natin words. So, ibig sabihin dito na may nasabi lang si kapatid na ganito, i-judge ko na siya. Hindi. Pero, you're going to know yung sa mga dinidiscern is by their words.
So sa grace ba or sa Bible, meron bang discipline din? Oo, meron ding disiplina ng Panginoon. Tayo ba dinidisiplina tayo ng Panginoon? Sabi niya kung talagang anak ko kayo, sons and daughters, I will discipline you. But He doesn't discipline with sickness or yung mga gawain ng kaawit. But He disciplines us with love. Sabi natin with love. In grace pa rin. Para sa ganun is alam talaga natin kung ano talaga yung will sa atin ng Panginoon. Ayan. So ano ba yung discipline ulit? Isa pang discipline kasi nasa guidelines tayo ng New Covenant, hindi ba yung discipline would be sa Holy Spirit na pinag-aralan natin kanina, at saka yung sa faith which is hearing, at saka sabihin natin speaking. So may mga guidelines din po sa speaking. Isa po ito sa guidelines na pinapashare sa akin ni Lord lagi sa atin kung yung mga leadership dalawang beses. If your brother or sister sins, go and point out their faults just between the two of you. So ito is reminders lang po, including ako, sasabihin ko ulit, including po ako na guided by the Holy Spirit. Hindi ko magagawa perfectly to, but praise God and glory to God na tutulungan naman po tayo ng banal na Espiritu. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others along para sa witness. And if they refuse to listen, tell it to the church. Sabihin natin to the church. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Ito medyo strong pero ibig sabihin lang ni Lord, magmamahalan pa rin kasi kahit unbelievers, minamahal po natin, hindi po ba? Pero ang ibig sabihin nito, merong guidelines si Lord. First is yung sa person involved directly, or pwede rin naman natin magpag-pray kay Holy Spirit, kailangan si pastor sabihin ko po itong concern ko, or sa mga kinakaukulan dahil medyo serious na yung matter, kailangan namin sabihin sa hepe, ganyan. Then, with witnesses, and finally the church. Not the other way around, amen? Sabihin natin, not the other way around. Amen. So sabi sa James, meron yung chapter dun ng chapter 3, kung makikita natin is about the tongue, about words. Sabi din dito, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth comes praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Ayan. Kahit ako, kinakausap ko ni Lord dito. Lahat po tayo. Yung mga nanonood din po sa labas po. And for where envying and strife is, there is, ito na yung topic ulit natin, confusion. Sabihin natin confusion. So doon nagmumula din po yung confusion in every evil work. Gawa nung sa words. Sabihin natin words po. Ayan. So anong magagawa po natin? Sabi sa Proverbs, which is guidelines sa speak din natin, including ako. Sabi dito, fire goes out without wood, and quarrel disappears when gossip stops. Sabihin natin stops. Ayan. So with the guidance of the Holy Spirit, na lahat po tayo gusto natin ng one body at peace, right? Amen, church? So, including ako, before magsispeak, kung alam natin na natatempt tayo ng kaaway, or sino man na kasamahan ng kaaway, we pause and pray. Sabihin natin pause and pray. Ayan. Kung nasa isang grupo tayo, including mga sa labas po, kasi gusto natin na one body, kahit sa isa lang po tayong body, including sa mga churches sa labas, hindi po ba? We're one, sabihin natin we're one body. Ayan, kasi gusto natin ng one body at peace. So, let's take this time para pag-uwi natin, we pray. Mag-pray po tayo, even sa mga conversations pag nasa groups, yung mga nasa labas po, lahat po tayo, mag-pray muna bago kung ito po ba is pinapasabi ni Lord, or tinitempt ako ng kaaway para manggatong. Parang gatong yun, di ba? Sabihin natin manggatong. Na may apoy na nga, tapos gagatungan pa, di ba? Panggatong sa apoy, para mapuksa yung apoy, mga kapatid sa labas din. Mag-pray po tayo bago magsalita. So pag-usapan na lang natin ang dami pa din pag-usapan na panoorin yung mga ganda, pag-usapan na testimony na sinishare, ng daming led by the Spirit na pwedeng pag-usapan po.
And hindi natin mapapansin is mawawala yung confusion or strife sa labas, sa trabaho, sa mga kaibigan, saan man, and sa church. And that would be the start ni Holy Spirit. Kasi ang ayaw ng kaaway is for the body to be in one accord. Sabihin natin one accord. No one accord. Gusto natin ng one accord, church, di ba? Amen? Amen. Ayan. So, malapit na po tayo matapos. Ang mga reminders din is right standing. Sabihin natin right standing. Ayan. So, how we see Jesus and our identity in Him is how He sees and how He sees us as well. Yung sa standing natin or yung righteousness, yung right standing. And so, si Jesus is grace and truth personified. Sabihin natin grace and truth. Ayan yung favorite verse po natin na isa, John 1:17, that the law was given, binigay yung law through Moses, 10 Commandments and the others. But grace and truth, He said, very met. Iisa lang po yung grace and truth. And came, yung came na yun, is ang ibig sabihin ng came is nagkatawang tao in Jesus Christ. So si Jesus po ang grace and truth natin. Pag nagbabasa po na ng Bible, lumalabas si Jesus doon, nangungusap sa atin. And si Holy Spirit is, sabihin natin, Jesus Christ Unlimited. Ayan, sabi sa John 3:34, na ibibigay ni Jesus ang kanyang unlimited na spirit sa atin, which is si Holy Spirit. Si Holy Spirit na is hindi niya linilift up yung sarili niya. But He is also God in the triune God, in the Trinity. Ang linilift up niya lagi is ang pangalan ni Jesus. At si Yesu Cristo lamang. And the God the Father sees us as how He sees Jesus. So napagtakloban na tayo ng dugo ng Panginoong Jesus. At saka we are already in Christ. Sabihin natin in Christ. Kaya ang tingin sa atin ng God the Father is His beloved. Sabihin mo sa katabi mo, you are His beloved. Na mahal ka ng Panginoon, ng Ama, ng Diyos Ama. Mga kapatid, ganun tayo kamahal ng Ama. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:21. So sabi dito, ito ulit yung totoong identity natin is in the Spirit. Sabihin natin in the Spirit. Kasi in the Spirit, ano po ba nangyari nga born again tayo nung sabi natin, Lord, I submit to you as my Lord and Savior. Sabi dito, you however are not in the flesh. Wala ka na sa flesh, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you. So wala ka na dito sa soul more, sa body. Andun, may ulit nung napag-usapan natin last time, may mga nangyayari doon, pero may mas higher reality, and ito yung truth, which is we are in the Spirit. Kasi sabi dito, but He, basahin po natin lahat ng mga kapatid sabay-sabay, but He who is joined to the Lord is one Spirit with Him. Naiisa na po tayo, yung Spirit natin at saka Spirit ni Jesus Christ. Kaya tinitignan na tayo ng Diyos Ama, na parang si Kristo na, ni Jesus, na without blemish, as white as snow, sabi nga po. Sa 1 Corinthians 6:17, one Spirit na tayo. And dito sa Spirit natin, naririnig natin ang Panginoong Jesus through His Holy Spirit. Nagko-communion tayo, nag-worship tayo intimately. Doon yung intuition or yung kung paano tayo mag-discern tulad ng napag-usapan natin kanina. At saka yung conscience din, ay, mali yung nagawa ko. So bakit tayo magko-confess sa mga spouse natin or sa mga kaibigan? Do we confess to be forgiven by God? We confess gawa ng forgiven na po tayo. Sabihin natin we're forgiven. Kaya ito lang tayo nagsabi na, or pwede natin pag-usapan sa Diyos Ama, Lord, parang paano mo ba gagawin ito na mas okay kung sasabihin? Ayan, and pag-usapan din natin ng mga mag-asawa na ito yung mga maling nagawa ko. And alam ko naman na napatawad naman tayo ng Panginoon. Pero ulit, the Holy Spirit will not lead us to sin. Sabihin natin, will not lead you to sin. O ang Panginoon will never lead us to sin. And He will never tempt us, sabi nga po. Ayan. So, ang Holy Spirit or grace would even teach us to go higher than the law. By the grace of God and to His glory alone.
And so, sa right standing natin, we should always be son-occupied instead of self-occupied. Instead of self-occupied na, ito yung emotions ko, ito yung mga nasabi ko kanina, always come back. Sabihin natin come back. O, di ba yung shub? Manatili lang tayo, let's be son-conscious. Maging conscious tayo. Ito lang yung nakitang picture online ko na nakakuha nung Christ in me and me in Christ. Ayan. I'm in Christ. Na naglalakad tayo, na conscious tayo sa Panginoong Jesus. Na in Christ na po tayo at ang Panginoong Jesus is already in us complete na. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Hindi na po tayo, but it's already Jesus Christ Himself who lives in us. And the life which we now live in the flesh, we live by faith sa Panginoong Jesus who loved us and who gave Himself for us. At ito na po yung standing natin sa Diyos Ama. Na kung gaano niya kamahal ang kaisa-isa niyang buktong anak, yun din po ang pagmamahal niya sa ating lahat. Amen, church? Amen. Nananampalataya sa Kanya. Amen. So, right living, kahit sa atin as one accord in church, would bring yung resurrection life ng ating Panginoong Jesus, which is through His Spirit, the Holy Spirit. At yun po ang maggagawa ng revival. Sabihin natin revival sa mundo na may mga kadiliman and everything. And sabi ko nga last time, di ba, pagdating namin ni Hazel, parang napakasaya sa Dubai. Parang walang manifestations ng enemy. Pero after years, nakita namin yung manifestation ng kaaway. Nasa Hesa Street pala, tsaka sa Sharjah yung mga traffic. Pero may ibig sabihin is, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon ay dumadami ng dumadami. Na tinatawag nga nila na yung Dubai is nasa top na listahan ng mga depressed. So, gusto niyo bang magamit tayo ng Panginoon para mag-shed light para sa mga nasa depression sa labas? Na through His Spirit, na ang gusto lang naman ng Panginoon is for us to be Spirit-filled. Sabihin natin Spirit-filled. Kaya sabi niya, I send you a sheep to wolves. Kaya sabi niya, bago kayo lumabas at maging witness, sabi ni Pastor Henry, because we are already witness, right? We are already the revival of Christ. Bago kayo lumabas, magpapuspos kayo ng banal na Spirito. Be Spirit-filled, sabi niya. Kaya napaka-importante to be filled by the Spirit. Though yung presensya niya would come and go, we also base on His peace. Sabihin natin peace. Because yung peace niya, yung supernatural peace niya, ang magde-decide like an umpire na nagde-decide sa decision natin of this or that. Ayan. Basahin po natin sabay-sabay mga kapatid yung John 17:21-23, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. So sabi dito that all of them may be one. Sabihin natin, may be one. In one accord. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us. Na magkaisa lahat. So that the world may believe na napakabuti nyo sa one accord na church, kahit sa labas, na mag-join fellowship tayo mga kapatid. As one accord para makita ng mundo ang kasiyahan sa biyaya. Na napakasaya sa biyaya na nagkakaisa. Sabihin natin sa katabi natin, we are in one accord. We are forgiven. Are you excited for that revival, church? What if ito na yung time para sa revival, church? What if ito na yung time para i-revive ng Panginoon ang Dubai? Ang Pilipinas sa biyaya niya, church. Kaya I encourage everyone, tayo lahat, let's stand sa grace ng Panginoon and let us pray. Lahat po tayo. Sama po sila sa akin, church. Sama yung mga pastors din. Can we pray, church? Amen? Amen. Yeah. Can we pray and pray for the whole body as well? Yung mga nasa labas as one body. And let us pray for
sa leading ni Holy Spirit in what we speak as well. And who knows, na ito na yung time para sa resurrection life or resurrection life ng Panginoong Jesus in His body as one accord. Are you ready, church? Amen? Are you excited, church, for the revival? Amen, church? And so let us just pray. Let us be led by the Spirit po. And maraming salamat po, Panginoon. Thank you. Thank you po sa inyong biyaya, Panginoon. Thank you sa inyong banal na Espiritu. Thank you, Lord, sa inyong salita na tunay na dakila, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Thank you for this gift of grace. Thank you for the Spirit of grace, your Spirit, Jesus, who is in us and who is in the whole church as well, Panginoon. Alam po namin na ang hangarin po ninyo ay mabuti po palagi, Panginoon. And we are so grateful, Panginoon, dito sa promise na ibinigay niyo, Panginoon, na ang mundo, ang nasa labas ay makikita po nila. Makikita po nila ang inyong nagniningning po na kaluwalhatian sa inyong church, Panginoon. And para sa aking mga kapatid, Lord, who heard lies from the enemy before knowing you, Jesus, I pray, Lord, I know that by your Spirit, you're guiding them, Panginoon. Na lahat ng lies ng Panginoon ay ng kaaway ay nabuksan niyo po, Panginoon. That we are not our wrongdoings. We are not our sins. We are not our mistakes. But we are in Christ Jesus. We are in you, Jesus. And we are the beloved of the Father. But we are truly loved. We are forgiven. We are redeemed. We are set free. Maraming salamat, Panginoon, that by now, while we are praying, ito mga aking mga kapatid, that there are already people set free sa kanilang mga isipan, that they already know what's the truth. Na pag-uwi nila, hindi na sila mapagpepestan ng kaaway, but they already have that authority to say, no, that is not me. I am in Christ. And in Christ, His Spirit, His presence is even more better than life. Ang kanyang presensya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya ay sapat na. Maraming salamat that by your authority, Jesus, yokes of bondage has been broken already. That depression has been broken already. They will not listen to that voice of the enemy that condemns, that points out their sins, that tells them to do things that would put them into danger. But they will always turn back to the Father, to you, Jesus. That they will just stand in being conscious of you, Lord, that they are forgiven, that they are redeemed and well-loved, unconditionally loved. Let us take this time to pray for one another as well. Sa inyong mga mahal, mga minamahal na katabi, you can hug them or who's appropriate to hug. We thank you for this time and opportunities just to pray and to speak life. Sa mga nasa mga mahal namin din sa Pilipinas, sa mga lubalog sa mundo, we also remember them. Na maraming salamat, Lord, that your promises will come to pass in your perfect time as we just believe and ask you, Father, in your name, Jesus, that this is the time of breakthroughs, that this is the time of your resurrection life, just to spread here in the Philippines, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan na mga kilala ka po nila, Panginoon Jesus, na malalaman nila katotohanan nitong kasiyahan na nasa amin, Panginoon, na namin naranasan. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa inyong mensahe ng biyaya. Maraming salamat po, Lord. Just thank you that it will be your Spirit that will lead us, that
We will always hear your loving voice, Panginoon. Your guidance palagi sa aming mga gagawin. Ng iyong biyaya, ang iyong nag-uumapaw na kabutihan biyaya, ang kikilos sa amin, Panginoon, who is your body, individually and corporately, Panginoon, na kayo po ang kikilos, Panginoon. Speak restoration, Panginoon. Restoration for your body, Panginoon. Restoration for each and every one, Panginoon. That whatever the enemy has stolen, you will give it back. Your promise to restore your whole body, Panginoon. Alam yung mga namimiss na namin mga kaibigan sa labas, sa mga churches din, magkakaroon tayo ng pagkakaisa. As we pray, as we receive this grace, ikaw, Panginoon Jesus, nakikilos ka dito sa kinaroroonan namin ngayon dito sa Dubai, Panginoon, na magkakaisa ko lang, Panginoon. Dahil ito po ang inyong will, Panginoon. Kami namumuhay na sa last days, Panginoon. Itong dispensation ng biyaya, Panginoon. Excited na po kami makita kayo. Nababalik, Panginoon. At gusto namin pagbalik ninyo, ay nagpupuri kami. Nagkakaisa. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Sa'yo lamang lahat po ng kapurihan, kalwalatian. Sa'yo lamang lahat po ang aming biyaya, aming tayong Jesus. And everybody said,